Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric teachings. Kung hindi kayo kontento sa sagot ko, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section. At pag-usapan natin yan sa next video. At sa may mga katanungan naman, i-comment nyo lang din sa comment section. May magandang tanong si Edward Espina. Boss, tanong ko lang kung pwede ba iligo ang medalyon na agimat? Salamat po, yun lang. So, hindi niya in-specify kung iligo ba sa dagat o iligo sa banyo. So, pag-usapan natin yan ngayon mga migs. So, una yung nasa bahay ka lang, unang senaryo. Sa banyo nyo mismo. So, kung pati sa bahay nyo, kung saan ka pwedeng maka-feel ng safety, sana ay takot ka. So, wala kang tiwala sa Diyos. Kailangan mo pang isama yung medalyon mo. Magdedepende kasi yan sa iyong intensyon. Takot ka bang makulam? O takot ka bang masumbalikan? Kasi yung ibang tao, ang babaho na, hindi na naliligo kasi ayaw nilang tanggalin yung mga agimat nila. Kasi takot sila na matamaan ng spiritual na pag-atake mula sa ibang tao. Ang ganyang mindset mga migs ay dalawa lang yan, kamangmangan at kawalan ng tiwala sa Diyos. At kawalan din ng tiwala sa iyong sarili. Kasi kung ikaw mismo sa sarili mo, marunong kang mag-manipulate ng sarili mong energy para gawin itong shield, so hindi ka basta-bastang matatamaan. At pagkatapos mong maligo, isuot mo yung medalyon mo, so mananalify yung tinira sa'yo. O pwede mo pang i-dissolve. Kumbaga, tutunawin mo. Pero kung wala kang ganong kakayahan, so mangmang ka, sigurado, magdadalawang isip ka talagang maligo. Kasi takot kang hubarin ang iyong medalyon. Kung nasa bahay ka lang naman mga migs, ang pagligo, matagal na yung 30 minutos eh. So ilang minuto lang, hindi ka mapapano dyan. Kasi meron ka namang puder sa katawan mo. Meron kang puder sa espiritu mo. Yung medalyon, connection lang yan sa itaas. Kumbaga, instrumento. At pwede rin power bank. So, sabihin natin sa agimat naman, yung galing sa kalikasan. So, depende yan sa agimat. Kasi may mga agimat na low vibration entity. Pag pinasok mo sa banyo, sa kubeta, yung mga energy na nandoon, yung excretion, yung mga nilabas mo na negative energy, so pwedeng dumikit doon kasi yung gabay ng agimat mo is mga, syempre, fallen angel, low vibration entities. Yun naman yung sumasapi eh. May mga deva na sumasapi, pamamahayan nila yon. But sa ibang konsepto yon na guided by the monk. Monk yung tulay. So hindi siya actually sapi. Kumbaga assigned guardian siya. O di kaya naman ang amulet mo ay Buddha image. So bilang respeto, kung nasa bahay ka lang naman, ano kinakatakot mo? Huwag mo nang isabay iligo. So gaya ng sabi ko, magdedepende yan sa intensyon. So bigyan natin ng isa pang senaryo. Kunwari, nasa ibang bahay ka, tapos hindi ka sigurado sa nandoon, baka may mga masasamang entity. So pwede mong dalhin. Kung medalyon man yan, hindi basta-basta sisira sa tubig, so isuot mo, walang problema. Kasi yung intention mo is for protection. At saka, hindi mo bahay yon, hindi mo dome yon. Kasi, kung ikaw sa sarili mong dome, takot ka, ay napakahina mo palang nilalang. So, pag hindi mo dome, so doon ka maglagay ng protection. Pero kung mga amulet mo ay tulad nung naka-waterproof na pendant, o yung iba hindi naka-waterproof na pendant tulad ng mga prasumdi, prakunpen, at iba pang mga tablets amulet na Buddhist. So kung kailangan mo ng protection, maiintindihan yan ng mga spirit guides na dadalhin mo sa banyo kasi kailangan mo ng protection pero hindi mo pwedeng basain. Ilagay mo sa sling bag o ilagay mo sa lalagyan mo ng sabon or kung pwede mong basain, na lagyan mo lang ng cellophane para hindi siya
ma-submerge sa tubig. So, pwede, basta common sense lang na ingatan mo na hindi siya masira. Kasi yung intention mo, hindi mo siya binabastos. Intention mo is kailangan mo ng protection kasi hindi mo dumi yung pinuntahan mo na lugar. Sabihin natin na public na bathroom, kunwari, nag-outing kayo sa beach, ganon. So, depende yan sa intention mo at sa common sense mo. At ito, advice ko sa inyo, pakinggan nyo ito kasi napaka-importante nito. Matuto kayong mag-shield sa sarili nyo. So, matuto kayong mag-meditate, mag-shielding or spells or chants or orasyon na shielding na panangga sa inyong espiritu na hindi kayo dapat mag-depend all the time sa medalyon kasi dagdag na kapangyarihan na lang yung medalyon, amulets o kung ano pang agimat na idadagdag nyo. Kumbaga, channeling na lang yon ng inyong aura. So, dapat meron pa rin kayong pundasyon sa sarili nyo na kahit hubad nyong medalyon, hindi kayo maaano. Kasi may kakilala ako na kapag tulog daw siya, hinuhubad niya yung medalyon, doon daw siya tinitira ng mga mangkukulam. Napakahina mo pala. Kasi kung may pundasyon ka, you are in the state of grace, meron kang anghel de la guardia, meron kang mga spirit guides, hindi ka basta-bastang maaano. Yung amulets mo, karandagang shield na lang yon o di kaya ang paswerte. Dahil kung pagbaklas ng medalyon mo, wala kang karga, ay mahina ka. Dapat kasi, pundasyon mo pa lang, malakas na. Pagdagdag ng medalyon o anumang agimat, mas lalo ka pang lalakas. Yun ang dapat. So, I'm talking about spiritual aspect ha. Lakas ng espiritu. Kasi pag physical naman, hindi naman lahat ng tao nabiyayaan ng physical na lakas. So, dapat palakasin nyo ang pundasyon ng inyong espiritu. Sa pamagitan ng panatilihin ang koneksyon nyo sa deity na sinasamba ninyo. Panatilihin ang koneksyon, yung poder, o di kaya yung good karma para hindi kayo maapawan ng negative karma. So kung kayo naman ay maliligo sa ilog, so ina-advise ko talaga na dapat may reserba kayong amulet na pwedeng basain sa tubig. Kasi ako, dito yan ha, mahilig ako mag-trekking eh. Mahilig ako sa nature tripping. Hindi ako masyadong mahilig sa dagat. Gusto ko yung mga falls, rivers, ganun, mga kagubatan. So, kung sa ganun na lugar yung destination ko, yung dinadala kong mga amulets ay yung naka-waterproof na pendant. O minsan naman yung dinadala ko yung mga stainless tulad ng Saint Benedict medal. So hindi na ako nagdadala ng Buddhist amulet kasi yung stainless na pendant napapasukan yun ng tubig. Kaya nga intentionally meron akong dala na Buddhist amulet na naka-waterproof na pendant. Ang disadvantage lang, kapag waterproof na kasi, hindi mo na mabubuksan yun. Forever na yun na nandun. Except na lang pag sinadya mong sirain yung pendant niya, sadyain mong basagin. So yun yung disadvantage ng waterproof na pendant eh. Kaya ako, meron akong reserba talaga. Either Saint Benedict medal na parating nasa wallet ko. So nilalagyan ko yan ng tali na pwedeng ikwintas. Tapos parating yan nasa wallet ko na pag sabihin natin yung destination ko sa gala na ito ay nature tripping, may mga ilog na kailangan mong lumusong. So, yun yung amulet na dadalhin ko. Kasi sa spiritual na aspeto kasi dapat presence of mind. Nandun kasi yung presence of mind eh. Sa Buddhist tawag na dyan is samadhi. So, dapat hindi ka makakalimutin at marunong ka mag-analisa sa mga lugar na pupuntahan mo. Ano yung mga dapat mong dalhin. O kung may tiwala ka sa pundasyon ng iyong espiritu, pwedeng wala ka nang dalhin na isa pang amulet. Sarili mo lang. So bakit ina-advise ko na magdala ng amulet pag naligo sa ilog? It's because tahanan yan ng mga iba't ibang elemento, mga mix. Pwede kang mapagtripan dyan. So yung amulet is for protection. Huwag mo silang i-intimidate. Huwag kang mag-usal ng mga malalakas na mga orasyon na pang banishing, ganon. Kasi ikaw yung nandun eh, tapos mag-banish ka, ikaw yung pumasok sa teritoryo nila eh. So, ang gamitin mo na orasyon is protection mo lang sa sarili mo. Ganun lang para hindi ka mapaglaruan, hindi ka mabagat. Kumbaga, personal na protection lang. Ganun lang kasimple. Kung sa dagat naman mga migs,
ina-advise ko pa rin magdala kayo. Kung baga, yung stainless na Saint Benedict, pwede. O yung mga Buddhist amulet na naka-waterproof na pendant na hindi talaga mapapasukan ng tubig, pwede din yon. Sa pag-aahon nyo sa dagat, hugasan nyo ng mabuti kasi yung metal na nakasabit sa tali, pwedeng kalawangin yon. So except na lang sa mga occult medallion na, kasi pag occult medallion kasi, hindi natin ma-assure na may karga pa yan pagkatapos yung iligo sa dagat. It's because maalat yung tubig sa dagat, may asin yan, cleansing kasi yung asin eh. Tapos yung occult medallion, hindi naman yun totoong Diyos. Infinito Diyos naman nagpapaandar doon. Tapos ibang teritoryo na yung dagat. May ibang infinito Diyos na tinatawag na pangdagat. At hindi lang yon, meron pang mga tunay na mga espiritu na nasa dagat na hindi lang mula sa egregor o kathang isip ng mga tao. So kailangan nyo pa rin ng amulet na may totoong connection sa totoong Diyos. Tulad ng Saint Benedict Medal na galing sa simbahan. At ang dasal galing sa simbahan. It's because hindi yun sinasapian. Kumbaga para yung cellphone na receiver at transmitter ng signal. Kumbaga daanan yun ng kapangyarihan ng Diyos. Wala yung sapi. Kung may sumapi doon, tunaw siya, lusaw siya dahil energy ng Diyos ang dumadaan doon. So yan yung purpose na dinadasalan yung Saint Benedict Medal na galing sa simbahan, na kahit hindi everyday, basta dasalan mo once a week, twice a week, basta yung connection mapapanatili mo. Hindi maputol yung connection and you are in the state of grace. Kung sa Buddhist amulet naman, same lang din. Kasi wala namang sapi yung mga image of Buddha. Except na lang pag nahaluan yun ng mga pray na powder. So yung mga occult na powder tulad ng buto ng namatay na dalaga, buto ng bata, kumbaga nahaluan na siya ng human spirit na intervention. So pero kung ang suot nyo na Buddhist amulet ay pure image of Buddha, tulad ng prasumde, ganon, so walang problema. Ang kailangan lang is yung waterproof yung pendant nyo na hindi siya malusaw. Kasi pag tablet kasi, malulusaw talaga yan sa tubig. Sa situation ko naman, hindi na ako nagdadala minsan ng mga amulets sa dagat man o sa ilog kasi may tattoo ako na sakyan. Pero kung wala kayong ganun, so dapat talaga kahit porceras man lang na Saint Benedict Medal na yung dasal ay galing sa simbahan. Di kaya, sabi ko kanina, yung image of Buddha na ang dasal ay yung Orthodox Buddhism, walang halong occult. Tsaka naka-waterproof ang pendant. At huwag kayong magsuot ng mga deities na Buddhist kasi ibang teritoryo na yung dagat eh. What if nagsuot kayo ng yaksha tulad ng Taoisuan, tapos yung dagat, iba yung deity nandoon. Sa river naman, iba yung mga deities nandoon tulad ng Payanaga. So, maari na hindi lahat ng mga nilalang na nandoon ay sumasamba sa mainstream religion. May mga nilalang nandoon na independent na ayaw nilang sumamba. So, magkakaroon talaga ng conflict or mai-intimidate mo sila. Kaya, much better na kung mag-amulet kayo, which is hindi nyo teritoryo, either galing sa simbahan or Orthodox Buddhism. So, ganun lang siya mga mix. Diskarte lang talaga. Analysis lang talaga kailangan. Tapos, common sense din. So, ayun mga mix. Maraming salamat po sa pagpanood. Paki-like ng video at paki-share po ito sa mga kilala nyo. Yun lang po. Kita-kits sa next topic. Thank you.